Ang titulo ng pelikula ay Ready, Simulan na Natin. Ang navigator na si Greg Owen ay nag-agawan upang kontrolin ang nasirang sasakyang dagat nang napagtantong bumubulusok sila patungo sa isang hindi kilalang planeta. Nagpadala sila ng senyales ng pagkabalisa at sinubukang pangasiwaan ang descent sa isang desperadong hakbang na si Caroline. Sinimulan niyang linisin ang mga bahagi ng barko upang bawasan ang bigat nito. Habang lumalala ang sitwasyon, naghahanda si Caroline na ilabas ng buo ang passenger cabin, ngunit pinigilan siya ni Greg sa pamamagitan ng pagharang sa mga airlock na pinto, habang ang barko ay bumagsak sa ibabaw ng planeta. Mga debris at pagpunit sa the vessel habang ito ay huminto, habang tumatakbo, habang nakataka si John sa kanyang stasis pod, at kumapit sa isang post, upang maiwasang maitapon ng tuluyang matapos ang pag-crash. Ang mga nakaligtas na pasahero ay umakyat sa kanilang mga pods na tinawag ang kanilang mga kasamahan. Mabilis na natuklasan ni Ines na si Rick ay nakatakas mula sa kanyang pod, at nagsimulang maghanap sa kanya sa ilalim ng pag-atake ni John na may biglaang pagtatangka sa ilalim ng Reddit. Pagkatapos ng maikling pakikibaka, nakalaya ang Yenes at nasupil ang mapanganib na bilanggo habang naghahanap ng iba pang nakaligtas. Natuklasan ng mga pasahero ang isang stowaway na isang batang lalaki na nagngangalang Jack, samantalang nakita ni Caroline si Greg na ibinaon sa pamamagitan ng isang metal na baras. Binalaan siya ni Shaza na huwag tanggalin ang pamalo dahil ito ay mapanganib na malapit sa puso ni Greg. Hiniling ni Caroline sa mga pasahero na kumuha ng isin mula sa likurang bahagi ng barko, ngunit ipinaalam nila sa kanya na may bahagi ng barko na nawawala, at tinanggap ang hindi maiiwasang hiniling ni Caroline na manatili kasama si Greg upang ibahagi ang kanyang huling sandali ng mag-isa. Mamaya ang mga pasahero ay tiningnan ang mga kargamento para sa mga supply sa mga item na nakita nila na mga bote ng alak na nakaimbak sa isang sarcophagus na pagmamay-ari ng antique dealer na si Paris Haili Amam Abu Alad na naglalakbay kasama ang tatlong batang lalaki sa isang pilgrimage na ipinaliwanag ni John na hindi sila makakainom ng alak na tubig ay matatagpuan sa disyerto sa ibang lugar. Rick na nakaposa sa isang post sa barko ay napansin na ang tuktok ng poste ay nabasag at namamahala upang makatakas. Natuklasan ng Enya ang kanyang kawalan at natagpuan ang bahagi ng basag na posa sa disyerto na mabilis na nag-assemble ng isang koponan upang subaybayan siya sa labas ng barko. Si Jack, Shaza at Zeke ay lumikha ng pansamantalang mga tulong sa paghinga upang matulungan siyang makalanghap ng mas maraming oxygen sa planeta. Gayunpaman, natuklasan nila sa lalong madaling panahon ng ikatlong araw na sumisikat sa kabilang direksyon na nangangahulugan na ang planeta ay hindi kailanman nakararanas ng kadiliman, samantala ang Enya ay napagtanto na si Rick ay patungo sa sumisikat na asul na araw na sadyang iniiwan ang putol na posa sa kabilang direksyon upang iligaw ang kanyang mga humahabol na si Caroline, Enya, Ald at ang Muslim. Ang mga batang lalaki na sina Ali Hassan at Sulan ay tumungo patungo sa rising sun na determinadong mahuli muli si Rick at maghanap ng tubig habang iniskan ang the horizon gamit ang isang teleskopyo. Nakita ni Ye kung ano ang tila mga puno sa di kalayuan na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng tubig sa lugar na kanilang napagtanto na ang istruktura ay ang mga labi ng isang napakalaking nilalang na nagkalat ang mga buto. Ang lahat sa paligid na pinangungunahan ni Al ay maghihinuha na ito ay isang komunal na libingan habang sila ay nagpapahinga malapit sa kalansay. Inamin ni Caroline sa Yenes na sa panahon ng pag-crash ay muntik niyang itapon ang kabin ng pasahero, ngunit pinigilan siya ni Greg nang hindi nila namamalayan si Rick ay nagtatago sa mga anino sa loob ng kalansay ay armado ng kutsilyo habang sila ay nag-uusap. Nang hindi napansin ang grupo ay nagpatuloy at natuklasan ang isang inabandunang pag-areglo ng pagmimina na si Caroline. Nakipagsapalaran sa isa sa mga gusali na sinusubukang i-activate ang mga ilaw gamit ang mga voice command, ngunit walang tumutugon sa loob. Nakahanap siya ng solar-powered Ori at napagtanto na ang planeta ay nananatiling naliligo sa patuloy na liwanag ng araw na nagpapaliwanag sa kakulangan ng artipisyal na ilaw nang siya ay bumalik sa labas. Si Caroline ay tuwang-tuwa nang makakita ng isang dropship sa malapit at sumisigaw sa kasabikan pabalik sa lugar ng pag-crash ng barko habang naghahanda sila sa pagbagsak ng barko mula sa Paris Shazata. Ipagtanggol ang kanilang sarili bilang isang nag-iisang tao. Nilapitan niya si Shaza, muntik na siyang atakihin, ngunit natuklasan nilang isa siya sa mga nakaligtas bago sila makapag-react na pagkamalan ni Zeke na si Rick ang lalaki, at pinagbabaril siya nang mapagtanto ni Zeke ang kanyang matinding pagkakamali. Kinaladkad ni Zeke ang katawan sa isang mass grave na hinukay niya para sa iba pang mga patay na pasahero. Habang itinatapon ang bangkay, may biglang humila kay Zeke sa butas. Pinaputok niya ang kanyang baril ng paulit-ulit na putok ng baril, ngunit natigilan siya ng baril, ngunit gulat na gulat. Ang libingan ay natuklasan niya ito sa paghahanap ng dugo malapit sa bukana at mga batik. Si Rick sa malapit sa pag-akalang siya ang may pananagutan, hinabol siya nito, ngunit si Rick ay nakatakas sa Yenes na humarang sa kanya at inagaw ang salaming dekolor ni Rick na nagpoprotekta sa kanyang mga sensitibong mata mula sa liwanag ng araw. Matapos siyang makuha ni Shaza, galit na pinalo si Ersie na sinisisi siya sa pagkawala ni Zeke. Bago siya ikinulong ni John mamaya ay hinarap ni Caroline si Ersie na hinihiling na hindi niya malaman kung ano ang nangyari sa kanyang katawan ni Zeke.
Dapat silang matakot kay Jack na nag-usisa tungkol sa hindi pangkaraniwang mga mata ni Rick. Nagtanong kung paano niya nakuha ang mga ito. Ipinaliwanag ni Resier na noong nasa kulungan siya, kung saan walang sikat ng araw, ay binayaran niya ang isang doktor upang magsagawa ng isang pamamaraan na nagpapahintulot sa kanya na makakita sa dilim. Iginiit niyang hindi niya pinatay si Zeke na nag-udyok kay Caroline na mag-imbestiga ng higit pa gamit ang isang lubid na nakatali sa kanyang baywang. Si Caroline ay bumaba sa isang butas na may mga butas kung saan nagsimulang maglaho si Zeke sa isang butas sa kisam. Naggalugad habang maingat na gumagalaw ang isang malabong nilalang na tahimik na umakay sa kanya. Natisod si Caroline sa naputol na paa ni Zeke at nabigla siyang napagtanto na ang kuweba ay puno ng mga nagkukubli na nilalang na nag-agawan niyang umakyat, ngunit ang kanyang lubid ay biglang hinila mula sa ibaba nang marinig ang kanyang mga sigaw. Inalerto ni Jack ang iba pang naghihintay malapit sa libingan na nabasag ni Enya ang pader at tinulungang hilahin si Caroline palabas sa tamang oras. Gayunpaman, habang siya ay lumalayo sa gilid ay may humawak muli sa kanya at hinila siya. Pabalik sa kuweba, ang grupo ay mabilis na pinutol ang lubid at iniligtas siya nang mapagtantong si Rick ay nagsasabi ng totoo. Si John nag-atubili na tanggalin ang kadena sa kanya sa halip na bawiin ang utos ni Rick at hinihingi ang kanyang armas at kamay. Ang sandata ni John at sumang-ayon na tulungan ang grupo na bumalik sa inabandunang pamayanan upang kunin ang power cell para sa dropship sa pagdating. Natuklasan ni Caroline na kailangan nila ng 5 karagdagang power cell para makapagpatakbo ang barko, habang si Jack naman ay nabighani kay Rick at ang goggles ni A para tularan siya, habang ang grupo ay nagre-refresh ng tubig mula sa isang moisture machine. Si Ali ay gumagala sa sing room, habang ang grupo ay nag-isip-isip kung bakit inabandona ng mga minero ang site na sinabi ni Rick na malamang na sinabi ni Rick ang kanilang mga pag-aari doon. Hindi na kumikibo, biglang tumagos ang sikat ng araw sa bubong ng silid ng sing room. Nakagugulat na parang bat na nilalang na nagtatago sa dilim ang mga nilalang na umatake kay Ali na pinilit siyang tumakas patungo sa isa pang silid nang marinig ang kanyang mga hiyaw. Ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Binuksan ni Aled ang pinto at naglabas ng daan-daang mga nilalang na tumakas patungo sa isang mine shaft. Ilang sandali pa ay nalaglag ang katawan ng mga Ali na nasira ang katawan, habang ang iba ay malungkot na tumingin sa pagbagsak ng isang flare sa baras ng grupo. Natuklasan na ito ay puno ng mga buto ng tao. Katawa-tawa. Naisip na sinubukan ng mga minero na gamitin ang sing room bilang isang haven dahil sa ligtas na mga pinto nito, ngunit hindi nila napansin ang bukas na baras na nagpapahintulot sa mga nilalang na makarating sa kanila. Katotohanan na ang kanilang kaligtasan ay anumang bagay, ngunit ginagarantiyahan na sinuri ni Caroline ang huling sample na kinuha mula sa baras at napansin na ito ay napetsahan 22 taon na ang nakalilipas. Hinuhusgahan niya na ito ay dapat na mahalaga at ginagamit ang AI upang mag-imbestiga ng higit pa. Natuklasan niya na ang planeta ay nakararanas ng isang eklipse na naglubog dito sa kabuuang kadiliman bawat 22 taon na naalarma. Ipinaalam ni Caroline kay John na kailangan nilang kunin ang mga cell ng barko mula sa pag-crash ng barko bago magsimula ang pag-crash ni Jan. Nagpapayo ng pag-ingat na nagbabala na maaaring mahijack ni Resier ang barko kung bibigyan ng pagkakataon. Na ibunyag niya na maaaring piloto ni Rick ang isang barko na nagmumungkahi na maghintay sila hanggang sa huling sandali upang dalhin ang mga cell. Mamaya nilapitan ni Rick si Caroline at nagduda sa karakter ni John na nagpapahiwatig na siya ay hindi isang lehitimong opisyal ng pagpapatupad ng batas, ngunit sinasabi ng isang bounty hunter, Resier, na gusto lang siya ni John na buhayin dahil makakakuha siya ng mas malaking gantimpala. Tinanggihan ni Caroline ang mga akusasyon, ngunit ginawa ni Rick ang isang final pagsisikap na sirain ang kanyang pagtitiwala sa pamamagitan ng pagpahiwatig sa pagkalulong ni John sa droga. Nakahina-hinalang hinarap ni Caroline ang kay John at nahuli siya. Pag-iniksyon ng morphine sa kanyang mata, ipinagtanggol ni John ang kanyang mga aksyon na sinasabing kontrolado ang kanyang morphine. Inilagay ito ni Caroline sa kanya na itinuro na maaari sana niyang gamitin ito upang maibsan ang sakit ni Greg noong siya ay namamatay sa ilalim ng presyon. Ibinunyag ng Ennis na gumagamit siya ng morphine dahil minsang sinaksak siya ni Rick malapit sa kanyang spinal cord na nag-iwan ng isang piraso ng shiv na na-interrupted. Doon ang kanilang argumento na nagsimula na ang kanilang argumento sa solar-powered buggy at tumungo sa crash site upang kunin ang mga power cell, habang ang mga ito ay nagdidilim ang kalangitan habang tinatakpan ng mga singsing ng isa pang planeta ang 2 araw na bumabalot sa mundo sa pitch blackness sa kalayuan ng grupo. Nakakarinig ng nakakaligalig na tili habang naglalabasan ang mga kumpol ng mga parang paniki mula sa mga spare. Mabilis na bumababa ang mga nilalang na pinipilit ang grupo na tumakbo para sa kaligtasan ng kargamento. Hawak ang mga lumilipad na halimaw bago makarating sina Rick at Shaza sa hawak na bumababa sa lupa upang maiwasan ang pagtuklas. Sana ay hindi sila mapansin ng mga nilalang. Gayunpaman, Shaza gulat na gulat at hindi gumagalaw si Rick ay agad na natigilan at tumatayo si Rick. Daw na umaatake kay Shaza at dinala siya ng katawa-tawa ay umabot sa kargamento ilang sandali mamaya at tumingin sa labas na nakakita ng hindi mabilang na mga nilalang na umuusbong.
Mula sa mga taluktok sa di kalayuan, habang tinutusok ng mga nilalang ang mga dingding ng kargamento, ay hawak ng kanilang mga kuko ang grupong umaatras. Habang ang iba ay gumagamit ng pagputol ng mga sulo para masira ang mga dingding upang marating ang isa pang silid. Si Rick ay nagmamasid sa isang nilalang na nagpipiesta sa mga anino. Sumama sa kanya si A, ngunit nataranta nang matapos ang nilalang sa pagkain nito at lumipat sa loob ay binalaan siya ni Rick na manatiling tahimik, ngunit si Asan ay tumakas sa terror. May isa pang nilalang na lumabas mula sa kadiliman at pinatay siya, na iniwan ng grupo na nanginginig at napagtanto nila ang isang nilalang. Isa kung hindi sila makakahanap ng paraan para mabuhay, habang mas maraming nilalang ang lumabas mula sa kadiliman, tumakbo si Rick patungo sa grupo, ngunit bumagsak siya sa lupa habang nagsisindi ng liwanag sa kanyang direksyon na panandaliang nagbubulag-bulagan sa kanya, pati na rin ang pagsunog sa nilalang ng liwanag bago ito makatakas. Binaril ni John at pinatay ito habang sinusuri ang naghihinalong. Nilalang na pagtanto ng grupo na ang mga hayop ay mahina sa pag-ilaw sa plano ng grupo na magpatuloy sa paglalakad patungo sa dropship dahil wala na ang bogie. Itinuturo ng magagamit na olo na ang ari ay nagpapahiwatig na ang eklipse ay magtatagal ng masyadong mahaba upang hintayin ang mga araw na bumalik na walang ibang pagpipilian. Bumalik sila sa pangunahing kabin ng barko upang kunin ang mga sel ng kuryente at tipunin ang bawat ilaw na pinagmumulan na maaari nilang dalhin. Binabalaan sila ni Rick na suriin kung may mga hiwa. Dahil naaamoy ng mga nilalang ang dugo na hinihila ang mga baterya at napapaligiran ng kumikinang na mga tubo para sa proteksyon. Ang grupo ay naghahanda para sa pagmimina kung saan pinangungunahan ni Rick ang mga nilalang na sinusundan sa malayo, ngunit hindi sila makalapit dahil sa mga ilaw sa kanilang paglalakbay. Pinapatay ang ilan sa mga proteksyon na ilaw na nag-iwan sa grupo na tumambad ang isang nilalang na umatake sa Paris at sa kanyang mga huling sandali ay humigop siya mula sa kanyang prasko ng alak na iniluwa ito sa harap ng isang lighter. At lumilikha ng isang pagsabog ng apoy kahit na ang apoy ay panandaliang nagulat sa mga nilalang na dinaig nila siya ilang sandali habang ang grupo ay nakatagpo ng isang kanyon. Sa lugar ng pag-crash, ngunit tumanggi ang Yenes na gamitin ang sandali upang ihayag sa iba na sinubukan ni Caroline na linisin ang kabin ng pasahero sa panahon ng pag-crash habang nagpapatuloy sila patungo sa settlement. Nakipag-usap si John ng pribado kay Rick na nagmumungkahi na isakripisyo nila ang isang tao upang gamitin ang kanyang pain para makagambala sa mga nilalang nang iminumungkahi ni John na gamitin ang Jack Rick counters na maaaring kailanganin nila. Isang mas malaking tao na napagtanto na si Rick ay nakikipaglaban sa dalawang balak ni John Tal para sa isang brontal. Nakuha ni Rick ang itaas na kamay sa paglaslas sa likod ni John gamit ang kanyang shiv, habang si John ay nag-aagawan na ikarga ang kanyang sandata na katawa-tawa ay naglaho sa kadiliman ilang sandali pa. Isang nilalang ang tumama sa pagkagat ni John sa kanyang ulo. Rick bumalik sa grupo at hinimok silang magpatuloy sa paglipat patungo sa settlement nang ipaalam niya sa kanila ang pagkamatay ni John. Si Jack ay nagsimulang umiyak, ngunit si Rick ay malamig na sinabi sa kanya na huwag magdalamhati para sa kanya. Ang grupo ay idiniin ang pag-alam na ang mga nilalang ay patuloy pa rin sa kadiliman. Gayunpaman, ang mga nakaligtas ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kanyon na pinapanatili si Jack sa gitna ng mga selda ng grupo upang itago ang kanyang kapangyarihan. Isang pulutong ng mga nilalang ang bumababa sa kanila, ngunit pinananatili sabay ng mga ilaw na dala nila habang sila ay nagtutulak pasulong. Napansin ni Caroline ang ilan sa mga nilalang na nag-aaway sa isa't isa, tanda ng kanilang desperasyon. Habang dumadaan sa isang napakalaking kalansay, isang nilalang ang humawak sa paa ng lalaking sule na tinalikuran ng grupo. Ang hayop sa pamamagitan ng pagsiklab ng natapong panggatong sa lupa na nagtutulak sa nilalang palayo. Si Rick ay tumutulak habang ang iba naman ay may posibilidad na sunugin ang mga sugat ng lalaki nang si Jack ay sinubukang sundan siya ng isang nilalang na tinambangan siya ng isang nilalang, ngunit sa una ay nag-alinlangan si Rick na sa huli ay sumisingil siya pabalik upang iligtas siya sa pakikipaglaban sa nilalang. Pagkatapos ng matinding pakikipagpunyagi ay pinatay niya ito gamit ang kanyang kutsilyo at sa sandaling iyon ay nagsimulang protektahan ang grupo habang sila ay nagsimulang protektahan ang grupo. Pag-isipan ang susunod nilang galaw, may isang nilalang na biglang nang-agaw ng lalaking sule at kinaladkad sa tuktok ng bangin. Maya-maya pinamunuan ni Rick ang natitira. Ang mga nakaligtas sa isang kuweba at tinatakan ang pasukan upang panatilihin ligtas ang mga ito na iniwan sila sa likod niya. Ventures mag-isa sa settlement na kinakaladkad ang mga power cell pabalik sa kuweba. Ang huling tanglaw ay naubusan ng gasolina, ngunit natuklasan nila ang mga kumikinang na insekto sa mga dingding at ginamit ang mga ito sa fashion makeshift lamp sa takot na baka abandonahin sila ni Rick. Nagpasya si Caroline na umalis sa kuweba at pumunta sa kuweba at nagtungo sa tirahan.
Iminungkahi ni Rick na iwanan ang iba na imbitahan si Caroline na sumakay, kahit na nag-aalangan siyang pumasok siya sa barko. Ngunit hindi nagtagal ay nanaig ang kanyang konsensya, at sinunggaban niya si Rick na iginiit ang kanyang otoridad bilang kapitan ng barko at ipinahayag na hindi niya pababayaan ang sinumang mananaig sa kanya si Rick at hinamon niya ang kanyang desisyon na nagtatanong kung talagang handa niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa pakikipag-usap kay Jack at pinahintulutan siya. Bawiin sila pabalik sa dropship. Nakasalubong ng grupo ang ilang nilalang na nakaharang sa kanilang dinadaanan at nakatagpo sila ng bukas at nakalusot sa kalaunan ay nakarating sa barko. Gayunpaman ay naiwan si Rick para harapin ang isang nilalang. Gamit ang kanyang husay na nanatili siya sa loob ng beast blind spot, ngunit tinambangan siya ng isa pang nilalang mula sa likuran ni Caroline nang marinig ni Caroline ang pagsigaw ni RCA at tumakbo pabalik mula sa paglipad ng sugat habang si Rick ay lumilipad na lumilipad. Tinutusok siya ng nilalang at dinala siya palayo na wasak, ngunit determinadong ibinalik ni Rick sa dropship at umupo sa pilot seat habang ang mga nilalang ay nagdudugo sa barko. Saglit niyang pinatay ang makina habang hinihintay ang mga nilalang na makalapit. Si Jack ay nataranta habang pinalilibutan sila ng hayop na nagsusumamo kay Rick na lumipad sa huling segundo. Pinaandar ni Rick ang barko at pinatay ang makina. Iniwan ni Rick ang nakamamatay na planeta sa orbit. Hiniling ni Rick kay Jack na sabihin sa mga otoridad na siya ay namatay sa planeta na tinitiyak na hindi na siya muling hahabulin. Ang dropship ay mawawala sa kalawakan na nag-iwan sa mga kakilakilabot ng planeta. Sa likod ng susunod na pamagat ng pelikula na The Chronicles of Rick ay nagbubukas sa isang galactic army na kilala bilang mga necromongers na nagsasagawa ng walang humpay na krusada. Sa buong kosmos na naghahanap ng kanilang lupang pangako, ang nasa ilalim ng isang madilim at mahiwagang bagong kaharian. Ang kanilang pinuno na si Lord Marshall ay nagbabalik mula sa ilalim na may napakalaking kapangyarihan na pinangungunahan ang kanyang hukbo upang sirain at lupigin ang mga daigdig na nag-iwan ng kaguluhan sa kanilang kalagayan sa G system. Ang planet 6 na katawa-tawa ay hinahabol ng mga mersenaryo na pinamumunuan ng mga libingan gamit ang kanyang mga kasanayan. Sa pabalat ng kadiliman, ipinasok ni Rick ang mga alipores ng libingan sa isang kuweba at isa-isang inalis ang mga ito kasama ang kanyang mga kaaway na natalo. Nakuha ni Rick ang mga libingan at tinanong siya tungkol sa kung sino ang kumuha sa kanya ni Prime na nitso ni Rick. Iniligtas ang mga libingan, ngunit itinapon siya palabas ng barko at itinatakda ang landas para sa Helon Prime. Habang naglalakbay si Rick ay nagmumuni-muni siya sa kanyang nakaraan na nananaghoy sa pagkakanulo sa mga taong dati niyang pinagkatiwalaan. Kabilang ang isang banal na tao na ang buhay ay iniligtas niya, samantala sa mga mersenaryo ng krematorya na planeta ay nagtulak ng isang kahon na bakal na naglalaman ng isang mapanghamong babae sa isang hawla. Sa kabila ng kanyang pagtutol ay pilit siyang pinapasok at napasigaw siya sa pagkadismaya na napapaligiran ng mga ungol ng mga nakakulong na hayop sa malapit habang naglalakbay si Rick. Nakaranas si Rick ng isang nakakatakot na pangitain ng isang babae na nagsabi sa kanya na malapit na niyang maalala ang mga pangyayari sa Fuya. Bigla siyang nagising nang mag-alarm ang kanyang barko na hinihiling ng isa pang sasakyang dagat na sundan niya sila para sa mga inspeksyon sa seguridad, ngunit tumanggi si Prime sa paglalakad at matagumpay na nakataka si Prime sa kalye. Nadarama ang tumataas na pagkabalisa sa mga tao bilang ng necromonger na nalalapit na pagsalakay. Kumalat na nagbabadya ng panganib na nagbabadya sa planeta. Sa lalong madaling panahon umuwi si Amom upang makita si Rick na naghihintay sa kanya. Si Rick ay kahina-hinalang inakusahan si Aom ng pagtataksil sa kanya sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanyang lokasyon sa mga mersenaryo. Ipinagtanggol ni Amam ang kanyang mga aksyon at ipinaliwanag na ginawa niya ito upang protektahan ang kanyang pamilya at maghanda para sa hindi maiwasang necromonger. Kabayanihan. Gayunpaman ang ina ni Zie na si Lun ay mabilis na nag-udyo. Her to safety. Riddick demands na malaman kung sino ang naglagay ng bounty sa kanyang ulo. Ipinahayag ni Imam ang kanyang pangamba tungkol sa lumalalang estado ng universo at nagbabala na malapit nang bumagsak si Helon Prime. May Rick not giving a about the galaxy's problems dismissed his concerns later. Hood figures came with Amin Ile Arian, member of the elemental race. Aran admits to orchestrating the bounty of the Necmonks in hopes. Isinalaysay ang kwento ni Aran kung paano pinatay ang mga Furian na lalaking sanggol sa paniniwalang maaaring konektado ito kay Rick. Tinanong nila si Rick kanyang pinagmulan, ngunit naputol ang interogasyon nang kumatok ang mga sundalo sa pinto na naghahanap sa kanya. Nakiusap si Razie na tumulong sa pakikipaglaban sa mga invaders, ngunit tumanggi si Rick na ayaw pang isali ang kanyang sarili. Habang naghahanda si Rick na umalis at inakusahan siya ni Imom na pinabayaan ang isa pang batang babae sa kanyang kapalaran. Bumukas ang apoy ng bulag, ngunit madali silang nasupil ni Rick nang ang isang takot na buwardiya ay malamig na nagtanong Rick tungkol sa batang babae. Ipinaliwanag ni Amom na si Jack na nakakita kay Razie bilang isang nakatatandang kapatid na lalaki ay hinanap siya, ngunit sa wakas ay nakakulong sa krematorya. Nagbabala ang Amom na pakiramdam ni Jack ay pinagtaksilan ni Rick dahil sa pag-abandona sa kanya ni Rick nang hindi naapektuhan.
Sinabi sa Amom na dapat ay lumayo sa kanya ang lahat at umalis kaagad pagkatapos na salakayin ng mga necromonger ang Helon Prime na naglulunsad ng isang mapangwasak na pag-atake. Pinapanood ni Rick ang pagkawasak habang isang ina ang kanyang pamilya at iba pang mga mamamayan ay nagtatangkang lumaban sa Helon. Ang mga necromonger forces ay bumaba sa gitna ng kaguluhan. Sinabi ni Imam sa kanyang pamilya na magtago habang siya ay scouts para sa isang ligtas na landas na nanawagan sa kanila na sundan. Nahanap ni Imam ang daan na hinarangan ng mga necromonger forces. Sinubukan ni Imam na mag-navigate sa larangan ng digmaan, ngunit iniligtas ni Uziel na humila sa kanya sa kaligtasan sa panahon ng labanan ang isang sundalong necromonger falls. Ngunit nag-activate ng isang nakamamatay na liwanag na orb na iniaalok ng kanyang anihilak sa kanyang anihilak. Pamilya ay tumakas sa planeta, ngunit ang isang ina ay nagpumilit na akayin sila sa isang kanlungan. Sa halip ay tinutuya silang gumabay sa kanila tungo sa kaligtasan, ngunit nagtatago habang ang mga necromonger ay nagwawalis sa lugar gamit ang mga hit scanner upang mahanap ang mga nakaligtas upang protektahan ang kanyang pamilya. Gumagawa si Imam ng isang diversion na nakakakuha ng atensyon ng necromonger na siya ay tinutugis ni Aaron. Isang nakakatakot na mandirigma na na-corner si Imam ay humarap sa kanyang kapalaran ng buong tapang na nagpahayag ng kanyang pagtitiwala sa kanyang buhay pagkatapos ng buhay. Kwintas sa isang pool ng dugo. Kasunod ng landas na tuklasan niya ang walang buhay na katawan ng isang ina sa ibaba ng basag, at dugo ang nagdadalamhati. Kinuha ni Rick ang kwintas na nanunumpa ng paghihiganti laban sa mga responsable. Sa umaga pagkatapos ng pananakop, nagmarcha si Lord Marshall sa Helon Prime na sabik na palawakin ang kanyang hukbo sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nabubuhay na populasyon. Bilang mga necromonger, si Commander Vodo ay nagmamasid sa palabas, habang ang kanyang asawang si Dame Vaco ay nagsasaya sa pagbagsak ng planeta na si Vodo ay pinarurusahan siya para sa kanyang maliwanag na kasiyahan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang lugar sa kanilang mga tao, na walang pag-aalinlangan. Si Dame ay may kumpiyansa na nagsasabing ang kanyang lugar ay nasa tabi niya na nakaharap sa mga nakaligtas. Sa Helon, ang mga tagapaglinis ng tao ay humaharap sa buong mundo na naghahangad ng pagkakamali sa buong mundo. Para itama, ay nag-aalok siya sa kanila ng pagkakataong magbalik loob at malugod na tinatanggap sa ilalim ng ipinangakong paraiso. Pinutol ni Ron ang pagtitipon na pasuray-suray na papasok gamit ang isang talim na naka-embed sa kanyang likod na Panginoon na si Marshall ay tumuturo sa kanyang malawak na hukbo na nagpapaliwanag na minsan ay katulad sila ng mga nakaligtas, ngunit nakahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabagong loob. Ng tumanggi ang karamihan ng tao, ang tagapaglinis ay nagbahagi ng kanyang sariling kwento ng pagtanggi, at sa huli ay pagbabalik loob para sa paghihimok sa kanila ng buong pag-uusig na ipahayag ang mga hakbang ng universo upang ipahayag ang lahat ng mga hakbang na pasulong upang ipahayag ang lahat. Iba't ibang relihiyon at ang pananampalatayang iyon ay hindi maaaring pilitin. Bilang tugon, ipinamalas ni Lord Marshall ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagnanakaw sa kaluluwa ng lalaki na natakot sa palabas. Ang karamihan ay nagsimulang lumuhod sa gitna nila. Uziel tumayo ng mag-isa at ipinahayag ang kanyang sarili. Inutusan siya ni Vaco na lumuhod, ngunit tumanggi si Rick at humingi ng pagkakataon na labanan si Aaron. Ang lalaking pumatay sa isang ina ay sumang-ayon si Vaco at kumpiyansa si Aaron na humarap kay Uziel. Si Aaron ay tumalikod pa rin. Nabighan siya sa husay ni Rick. Lumapit si Lord Marshall at nag-aalok sa kanya ng parehong talim bilang isang token. Pagkatapos ay inutusan niya si Rick na dalhin sa mga half-dead na telepath ng quasi-dead na tutukuyin ang tunay na katangian ni Rick. Dame Vodo flirtatiously volunteers to guide him. At the necropolis, Dame leads Uziel to the center chamber bago iwan siyang mag-isa, at ang quasi-dead na koneksyon ni Jackmer at ang mga quasi-dead na nag-ugnay sa kanyang mga probabilidad. Aran at Aum kinumpirma nila na si Uziel ay isang Furian, isang miyembro ng lahi na hinangad ni Lord Marshall na alisin ang nagdeklara ng isang banta. Inutusan ni Lord Marshall ang kanyang mga tauhan na sirain si Rick. Nagtagumpay si Rick na makatakas ng madali, ngunit ang kanyang kalayaan ay panandalian siya ay nakuha ni Toms at ng kanyang mga tauhan na sumubaybay sa kanya gamit ang tagahanap sa kanyang ninakaw na barko. Sakay ng sisidlan ng libingan ang mga mercenary wonders na magbabayad ng pinakamataas na presyo para kay Rick, na sinadyang manipulahin ni Rick ang mga libingan sa pagpili ng krematoria prison na tinutukso siya sa pangako ng isang kapaki-pakinabang na pagbabayad. Sakay ng necromonger na si Armada Vaco ay lumapit kay Lord Marshall na may tensyonado na kilos, ngunit biglang huminto ng ang. Hinarap siya ni Lord Marshall sa mga Vaco na ulat sa Rick's Trail, ngunit kinukwestiyon ang pangangailangan ng paggamit ng barkong pandigma para subaybayan ang isang tao sa kabila ng kanyang mga protesta. Inutusan siya ni Lord Marshall na magpatuloy ng pribado. Ipinapahiwatig ng Vodo na si Lord Marshall ay kalahati lamang ng warrior. Vodo ay banayad na hinihikayat siya na ituloy ang pamumuno. Ang trono sa tabi ng trono na kanilang pinapanood habang si Lord Marshall ay nagtatanong kay Arion na humihingi ng mga abiso sa lokasyon ng Vodo. Ang katayuan ng bihag ni Aran, ngunit itinuro ni Dame na hindi siya tinatrato na parang isang bilanggo.
sa kanila, ngunit nag-aalok kay Toms isang pinababang pagbabayad na babala na si Rick ay may problema. Habang si Riley ay inihagis sa bilangguan, ay pinalaya niya ang kanyang sarili ng madali at pinasuko ang isang trabahador na sinubukan ng isa pang bilanggo na salakayin siya, ngunit pinigilan siya ng isang babaeng may hawak na kadena. Inalis ni Rick ang kanyang salaming bicolor upang harapin siya, ngunit nagambala siya ng Gov, isang makapangyarihang bilanggo na nagtuturo tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng paggalang sa buhay ng bilangguan at si Rick kapag tinanong lamang kung sino ang kanyang respeto sa buhay ni Rick. Sa pagdaan ni Rick, hinanap niya ang babae, ngunit tinambangan siya nito matapos itong mapasuko. Nakilala niya ito bilang si Jack, ngunit sinabi niyang patay na si Jack, at ipinakilala ang sarili bilang Kira. Tinaga niya si Rick gamit ang isang talim na nakatago sa kanyang bibig at nakataka sa pamamagitan ng pagtalon sa mga rehas sa ibang lugar. Sakay ng barkong Necromonger, ang tagapaglinis ay lumapit sa Vodo at nagmumungkahi na ang kanilang misyon ay maaaring isang pagsubok ng pananampalataya. Bako nagalit sa implikasyon na inaakusahan ang tagapaglinis ng pagtatanong sa kanyang katapatan sa mahinahong itinatanggi ng Purifier ang pahiwatig na ito sa mas malalim na dahilan ng kanyang presensya pabalik sa Armada Dame. Inusisa ni Aryan si Aryan tungkol sa pinagmulan ni Rick. Ibinunyag ni Aran ang isang propesya na naghuhula ng pagbagsak ng isang makapangyarihang mandirigma sa kamay ng isang lalaking Furian. Napagpasyahan ni Dame na ang mandirigma ay si Lord Marshall at na si Rick ay nakatakdang dalhin ang kanyang pagkamatay at hinihikayat niya ang Isil. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ng tagapaglinis ang kanilang mga plano sa mga gwardiya ng krematorya na nagpakawala ng mga umbol na hayop sa prison. Gov ay nagbabala kay Rick na huwag makipag-eye contact sa kanila. Nagkalat ang mga bilanggo na naghahanap ng kaligtasan sa likod ng mga bakal na rehas. Ang mga hindi nagtago ay mabilis na inaatake at pinatay habang ang kaguluhan ay bumubulusok. Mahusay na umiwas si Kira sa likod ng kanyang masiglang halimaw na pinapakita sa likod ni Rick. Sumalungat sa babala at sa halip na umatras ay nakipagtitigan sa nilalang pagkaraan ng ilang oras ay nakita ni Gov si Rick na mahinahong hinahaplos ang hayop na parabang ito ay isang alagang hayop na nakakakuha ng respeto ng iba pang mga bilanggo. Samantala ang mga gwardiya ay nahuli si Kira na naghahanap sa kanya ng mga nakatagong sandata. Isang gwardiya ang tumawid sa linya na humaharang sa kanya ng hindi nararapat. Mabangis ngunit mabilis na nadaig lumapit si Rick, ngunit itinatakwil siya ng mga gwardiya bilang hindi nagbabanta kapag sinalakay siya ng isang gwardiya. Napagtanto ang kanyang nakamamatay na potensyal pagkatapos Kira at Resie nakikisali sa isang mainit na argumento. Kira confesses siya hinahangad ang mga mersenaryo upang matutunan ang kanilang mga paraan, ngunit nauwi sa pagkaalipin. Ipinaalala sa kanya ni Rick na sinabi niya sa kanya na manatili sa Mecca upang protektahan siya, ngunit siya ay nagpunta sa kanyang sariling paraan. Ipinagtanggol ni Kira ang kanyang mga aksyon na nangangatwiran na siya ay nagkaroon. Walang ibang bumaling sa bigong si Rick ay lumakad palayo. Maya-maya binuksan ng mga gwardiya ang silid ng kulungan para magpalabas ng sariwang hangin na nakakuha ng atensyon ni Rick. Ay kinuwestiyon ni E ang pagkakakilanlan ni Rick, ngunit sa halip nasagutin ay ibinahagi ni Resie ang kanyang escape plan na nag-aalok sa Gov ng pagkakataong sumama sa kanya. Sa itaas ng bilangguan ang Warden ay nakipagnegosasyon sa Kies na tinatapos ang pagbabayad para kay Rick. Nawala ang kanilang barko, ngunit inakusahan siya ng Warden na nagnakaw ng isang bilanggo mula sa mga Necromonger. Ang pagtatalo ay lumaki sa isang labanan na pinipilit ang mga libingan na makatakas sa pamamagitan ng pag-slide pababa sa isang lubid, habang ang labanan sa itaas. Tahimik na umakyat si Rick sa lubid na namataan ang paparating na barkong Necromonger na sinamantala ang pagkakataon na binuksan niya ang mga kulungan sa ibaba at nagtungo sa labasan para lamang makitang nakajam si Gov at ang iba pang mga bilanggo ay naabutan, ngunit inihayag ni Rick na ang mga gwardiya ay nilisan na ang kanilang bangko at nakatakas at hinarangan ang mga pinto upang pigilan ang sinuman na sumunod. Iminumungkahi ng Sun's Race Gov na maglakbay sila sa ilalim ng takip ng gabi at maabot ang Hanger bago sumikat ang araw upang makatakas sa planeta, habang ang mga bilanggo ay lumilipat patungo sa mga batong bundok. Nakita ng mga gwardiya ang grupo ni Rick na patungo sa hangar. Ang mga bilanggo ay patuloy sa pag-akyat sa Stone Mountain. Gayunpaman, habang malapit na sila sa tuktok, ay nagsimulang sumikat ang nakakapasong araw na pinipilit silang magtago sa likod ng mga bato. Hindi na napigilan ni Kira si Pace na nakakulong sa isang sulok na sikat ng araw. Ang init ay mabilis na nagsara sa mabilis na nakakatuwang pag-indayog sa pamamagitan ng isang lubid na sinunggaban si Kira at inilapag silang dalawa sa kaligtasan ng mga anino. Sa wakas ay narating na nila ang nagniningas na barko bago sila maabot ng nagniningas na grupo. Dumating ang mga Necromongers naghihintay sa pasukan ng bilangguan na bubukas upang ipakita
Nagbabantay ng matinding labanan ang naganap habang ang mga gwardiya ay nagpaputok ng baril. Biglang tumalon si Rick sa laban na naglulunsad ng pag-atake sa mga necromonger. Habang naglalaban ay tinutukan ni Vako at binaril si Rick na nawalan ng kakayahan habang nagsasara si Vako, kaya namagitan si Kira na ibinato ang sarili sa kanya dahilan upang nawalan ng balanse at nahulog ang kanyang sandata. Sa sandaling iyon ay muling lumitaw ang babae mula sa paningin ni Rick at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Ang pagpindot ay nagpanumbalik sa kanyang mga alaala ng mabalahibo at pagkawasak. Nananaig sa katawan ni Rick na nanginginig at nagpakawala siya ng isang biglaang paglakas ng kapangyarihan na nagpatumba sa mga necromonger sa kanyang paligid. Na may huling sulyap kay Rick. Sinundan sila ni Kira sa paniniwalang patay na siya. Nabawi ni Rick ang kamalayan habang paalis ang necromonger ship na lumalapit ang purifier kay Rick na naghahatid ng mensahe mula kay Lord Marshall kung lalayuan siya ni Rick. Hindi hahanapin ang tagapaglinis. Pagkatapos ay ibinunyag na iuulat ni Vodo si Rick bilang patay na lumikha ng pagkakataon para kay Rick na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake. Hinablot ni Rick ang tagapaglinis at hinihiling na malaman kung nasaan si Kira. Ang tagapaglinis sa halip ay ibinunyag na siya rin ay isang galit na galit at inamin ang kanyang pagkakasala para sa mga kalupitan na kanyang ginawa sa ngalan ng isang pananampalataya na hindi niya tinalikuran. Ang katawan ni Rick na natatakot na baka siya ay nakaligtas ay tiniyak ni Dame sa kanya na nagpapaalala sa kanya na ang Panginoon Marshall ay naniniwala na siya ay nagtagumpay. Sa Panginoon Marshall ay bumisita kay Aran na humihiling sa kanya na kumpirmahin ang pagkamatay ni Rick na nasisiyahan sa kanyang misteryosong tugon. Inutusan ni Lord Marshall ang kanyang hukbo na umalis sa Helon Prime sa likod ng Vaesor na kumikinang na hindi mapag-alinlangan ng Silver Eyes si Rick ay buhay na buhay at ang kanyang misyon para sa paghihiganti ay malayong matapos agad na ipinaalam ni Dame kay Vodo na buhay si Rick at sakay sa kanilang barko na pinupuna siya sa kanyang kabiguan ng kumilos ang Vodo upang alertuhan ang Panginoon Marshall. Pinigilan siya ni Dame na nagmumungkahi na hayaan nila si Rick na lumikha ng pagkakataon para maangkin ni Vako ang trono. Gayunpaman ay nag-aalangan si Vako na ayaw patayin ang kanyang pinuno, ngunit itinuro ni Dame na hindi siya pinamumunuan ng Marshall sa mahina. Necromongers, iginiit niya na oras na para uminom ng Vodo. Sisingilin ang kanyang panghihikayat na kumbinsihin siya na kumilos, samantala ang Reiki ay pinatay ang isa sa mga espesyal na tao ni Lord Marshall at kalaunan ang parehong necromonger na buhay na mas kaunting katawan ay iniharap kay Lord Marshall na nagpapakita ng isang pangitain ni Rick bago ang kamatayan ay galit na iniutos ni Lord Marshall kay Commander Toll na hulihin siya habang ang mga necromonger ay nagtitipon sa silid ng trono. Naghahanda si Lord Marshall para sa labanan habang hawak ang kanyang latigo. Habang hinahanap ni Commander Toll ang barko na si Rick ay pumapasok sa silid ng Quasidel at pumuwesto malapit sa mga pintuan ng silid ng trono na sumabog siya sa silid ng trono na sinunggaban si Lord Marshall. Ngunit nahulog nang ang pinuno ay umiwas sa kanyang pag-atake. Inutusan ni Lord Marshall ang kanyang mga bantay na tumayo at ipinakita si Kira na ngayon ay naging isang necromonger na may nanlilisik na mga mata. Hinihimok niya si Rick na tanggapin ang pagbabalik loob na nangangako na siya ay makakataka sa kamatayan at si Kiras ay bumangon sa kanilang pagbabalik loob at sinabi ni Kiras na nalilinisin ang kanilang pananakit sa Panginoon. To a perfect life in the Underverse. Distraught, Rick asked if she is really conscious, but Kira walks away without answering. Riddick used his blade and launched his knife on the Lord Marshall, almost killing him. The attack seems successful and Dame urges Vako to act, but Vako waits. The Lord Marshall rises, unharmed, holding the blade in his hand, manifesting his astral projection. He was strikes Rick overpower from Ray. Ipinatawag ni Resiay ang kanyang lakas at ang mga ganting atake ay galit na galit. Inatake ni Lord Marshall si Resiay gamit ang kanyang sibat na sinusubukang tapusin ang labanan at wakasan siya ng isang beses at magpakailanman bago siya makapagsagawa ng huling suntok. Sinaksak ni Kira ang Panginoong Marshall mula sa likod ng galit na gumanti si Lord Marshall sa pagkatok kay Kira sa isang hanay ng mga spike na nakamamatay na nasugatan ang kanyang bako papalapit at inutusang patayin si Rick, ngunit hindi siya pinansin habang siya ay hindi pinansin. Trono mula kay Lord Marshall habang iniindayog ni Vako ang kanyang sandata. Ginagamit ni Lord Marshall ang kanyang astral projection para makaiwas, ngunit inasahan ni Rick ang pagkilos at sinaksak niya ang ulo ni Lord Marshall na nagtapos sa kanya ng Vako strike na napunta sa wala nang bumagsak si Lord Marshall. Sumigaw si Dame. Nawala ng pag-asa habang pinapanood ni Arion na nakangiti na may kasiyahan si Rai ay nagmamadaling pumunta sa tabi ni Kira habang hawak-hawak siya habang siya ay humihina sa kalungkutan. Dahil sa kalungkutan ay bumagsak siya sa trono Vako at ang natitirang mga necromonger ay lumuhod sa harap ni Rick bilang pagsupo na kinikilala siya bilang ang kanilang bagong pinuno na si E ay nagsimula sa isang kakaiba at mapanglaw na planeta na mabilis na hinablot ng mga kamay ni Rick, ngunit nasa isang mahigpit na kamay si Rick. Lumalabas na bugbog mula sa mga durog na bato na nasugatan at na-dehydrate. Gumapang siya patungo sa malapit na pool ng tubig, ngunit hindi ito maiinom at nagpahinga sandali.
Nagising si Rick dahil sa malayong pag-ungol na pinagtibay ang kanyang sarili. Isinandal niya ang kanyang paa sa pagitan ng dalawang bato upang masakit na i-reset ang kanyang putol na binti na naggangalit ang kanyang mga ngipin sa masakit na proseso. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-iyak sa sakit ay nag-alerto sa kanyang presensya. At nakita silang papalapit mula sa malayo na hindi makatakas sa kanila. Siya ay umatras sa tubig at lumubog habang naghihintay habang ang mga nilalang ay umikot sa lugar na pasyente, ngunit maingat sila sa kalaunan ay umatras na nagbibigay ng katawa-tawa na sandali ng pahinga na umuusbong mula sa tubig ay sinimulan niyang hawakan ang kanyang binti, ngunit isa sa mga nilalang na parang hyena. Palusot sa kanya ay umatake ito at pagkatapos ng tensyonadong pag-agawan ay dinaig ito ni Rick sa pamamagitan ng paghagis ng isang piraso ng kanyang baluti sa di kalayuan. Ang nilalang ay likas na humahabol dito na parang asong kumukuha ng stick. Gamit ang distraction sa kanyang advantage, inayos ni Rick ang kanyang binti at nagsimulang pagtawid sa malupit na lupain ng disyerto. Kalaunan ay nakahanap siya ng isang kuweba kung saan sa wakas ay nakahanap siya ng maiinom na tubig habang ginalugad ang lugar na napansin niya ang isang hanay ng mga hakbang, ngunit naputol ito ng mga ungol ng mga hyena na nakatunton sa kanya patungo sa yungib habang ang mga nilalang na nasa gilid ay papalapit sa pinakamatapang sa gitna nila. Pak na tumatakas at tumalikod pabalik sa tubig. Nakaharap mismo sa predator ang isang matinding labanan, ngunit si Rick ay matalino. Gumagamit ng kaparehong taktika sa pagkuha ng mga labi upang makaabala sa nilalang na sapat lang ang tagal upang makatakas sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay sa disyerto. Nakakita siya ng isang obelisk at bumagsak sa pagitan ng mga putol na piraso nito na kinaladkad ang isa sa kanyang sarili patungo sa shield. Laban sa malupit na kapaligiran na pagod na siya ay naanod sa pagmuni-muni kung paano nagsimula ang kanyang mapanganib na mga kalagayan habang inaalala ang kanyang hindi mapakali na si Marshall, Tefli. Mythical Planet Fuya, lalo siyang nawala ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya sa kanyang quarters. Isang babae mula sa hanay ng Necromonger ang lumapit sa kanya at nagpahayag ng pag-aalala kung naroroon pa ba ang mga guards para masigurado ang kanilang kaligtasan. Ang kanyang intensyon ay naging nakamamatay nang bigla niyang sinaksak si Rayay sa likod. Kahit nasugatan, si Rick ay gumanti sa kanyang pagpatay sa kanya at hinayaan ang kanyang katawan na bumagsak sa sahig at nagtanong kung ano ang nangyari sa Siberia ilang sandali lamang matapos ang nangyari sa silid. Inayos ang pagtatangkang pagpatay kay Si. Malungkot na sinabi na ang listahan ng mga suspect ay maaaring walang katapusan dahil ang kanyang tungkulin bilang Lord Marshal ay ginawa siyang isang target sa kanyang sariling mga tao, races mula sa kanyang upuan na nagpapakita ng dugo, smeared sa background. Mahigpit na babala sa sinumang maaaring humamon sa kanya, ay tinutugunan niya si Siberius na kinikilala ang kumakalat na chismis na he's gone soft. Siberius manates Razier with the notion of weakness, but Rick's sharp retort dare him to act on it. Siberius resists the pain and instead recounts an early memory of a legendary warrior with eyes like Rick's, referring the mythical Planet Furia. Intrigued, Rick demands hands to know Furia's location. Races hesitates. Ang kanyang lalamunan na pinipilit siyang ihayag na ang tanging mapa kay Furia ay nasa kanyang pag-aari. At si Rick ay lumaban ng may brutal na kahusayan sa gitna ng kaguluhan. Isang sundalo na may peklat na mukha ang humawak ng baril ng nahulog na kasamahan at nagpakawala ng isang bagyo ng mga bala sa paniniwalang sa wakas ay napatay niya si Rick nang bumigay ang lupa sa ilalim niya. Ngunit si Rick ay nakaligtas ngayon sa paghahanap ng paghihiganti. Binagtas ni Rick ang walang patawad na disyerto na hinuhuli ang isang sanggol na nilalang na hyena at sinimulan itong panatilihin parang hyena. Nang maglaon, habang umaakyat sa bundok, nakita ni Rick ang isang malayong sibilisasyon sa kanyang daan. Nahuli niya ang isang sanggol na ahas na kumukuha ng laso nito gamit ang kamandag bilang pagsubok. Tinurok niya ang tuta ng hyena na pinagmamasdan muna ang reaksyon nito bago tinurok ang kanyang sarili ng kamandag na dumadaloy sa kanyang mga ugat na nagpapasigla sa kanya at naghahanda sa kanya para sa mga hamon sa hinaharap na iniwan ang kanyang wound na nakasama sa likod ni Rick na humarap sa mas malaking katapat ng serpent sa isang brutal na sagupaan. Kinagat ng ahas ang kanyang binti, ngunit gumanti si Rick ng paghiwa sa ulo nito. Habang hinahabol niya ang kanyang hininga, narinig niya ang napitiglas na iyak ng sanggol na hyena habang nagambala ang isang napakalaking ahas. Lumabas mula sa tubig at umatake na unti-unting nakatakas. Kinuha ni Rick ang hyena poop at naghanda para sa round 2 na muling maniningil sa laban. Dumausdos si Rick sa ilalim ng ahas na nilalaslas ang tiyan nito sa gulo ng lakas ng loob. Nag-iwan ng bakas ng carnage sa ibang pagkakataon. Ilang araw man o taon, gumagala si Rick sa disyerto kasama ang kanyang kasamang hyena na ngayon ay nasa hustong gulang na.
Ang matapat na hayop ay kumukuha ng bola at ibinalik ito sa kanya, habang binabagtas nila ang tigang na tanawin kalaunan, ay nakatagpo sila ng mga nakakalat na labi ng iba pang nilalang na nagpapahiwatig ng kalupitan ng kapaligiran pagkatapos umakyat sa isang gusali sa lugar na may mga supply ng pagkain si Rick. Pagbabahagi ng pagkain. Kasama ang kanyang hyena habang paparating ang ulan. Sinabi ni Rick na ang kanilang oras sa planetang ito ay maaaring magwakas na bumalik sa gusali. Nag-activate si Rick ng isang beacon na nag-scan at nagpapakilala sa kanya nang hindi nakakagulat na na-flag siya bilang gusto, at hindi nagtagal bago ang kanyang senyas ay umaakit ng isang barko na papunta sa planeta upang tubusin siyang patay o buhay. At ang barko ay dumaong sa likod ng mga tauhan nito sa likod ng Santanas na pinamumunuan ng Santanas na pumasok sa kanilang pasilidad. Napansin ang mga babala na nakasulat sa mga dingding na nagpapayo sa kanila na iwanan ang kanilang barko o harapin ang kamatayan nang hindi pinapansin ang nagbabantang mensahe. Sinimulan ng mga tripulante ang paghahanda ng kanilang mga makina para hanapin si Rick Santana na nagpapakita ng kanyang walang awa na kalikasan ay nagtuturo sa kanyang bunsong tripulante na alalahanin ni Luna na gisingin ang isang bilanggo mula sa barko kapag ang babae ay pinalaya. Sinabihan siya ni Santana na tumakbo bago pa magbago ang isip niya, subalit habang tumataka siya ay malamig na pinaputukan siya ni Santana na bumagsak sa harap ni Rick na nanonood mula sa barko ng Shadows hanggang Rick na nagbabanta sa kanya bago siya nagpahayag ng isang bonggang-bongga sa kanyang sarili. Lupaing nagdadala ng pangalawang tripulante sa pamamaril ang grupong ito na pinamumunuan ni Colonel D ay kasama ang manika ni Boss John at ang kanilang kuponan sa paglabas nila sa kanilang barko na Santana ay nilinaw na kabilang si Rick. Sa kanya ang walang kibo ni John ay sumang-ayon na hayaan silang manguna na nangangako na manonood lamang, gayunpaman malinaw na ang dalawang tripulante ay walang anuman kundi ang magkakaibigang tensyon ay sumiklab habang ang kanilang magkasalungat na mga agenda ay ginagawang imposible ang pakikipagtulungan habang ang mga kuponan ay nag-aaway o si ay nagsisimulang maghanda ng kanyang welga. Dalawa sa mga tauhan ni Santana patrol sa lugar gamit ang isang tracking machine na nakakahanap ng paggalaw. Na lahat sila ay nagmamadali lamang upang imbestigahan ang kanyang armas. Narrowly missing the animal, buti na lang at hindi kumonekta ang shot dahil kung itinuro sa amin ni John Wick ang anumang bagay na pumatay sa tapat na kasama ng isang lalaki ay isang death wish habang ang tensyon ay tumataas at nabali ang mga alyansa. Si Rick ay matyagang naghihintay sa mga anino na handang pagsamantalahan ang kaguluhan. Malinaw na ang tunay na hunt ay nagsisimula pa lamang habang ang mga crew ay patuloy na sinusubaybayan ang kanilang pangangaso para kay Rick. Tumindi ang pagkagambala habang minamanipula ni Rick ang dalas nito mula sa malayo na lumilikha ng kalituhan sa mga abiso. Ang nawawalang bagay at mga tanong kay Santana na halatang nataranta nang tanungin ni John kung ang lugar ay natangay ng mga bitag bago sila dumating. Lalong lumalim ang pagkabalisa ni Santana na nakita ng isa sa mga tauhan ni Santana ang isang metal na bagay sa lupa sa kabila ng babala na huwag hawakan ito. Pumakbang siya pasulong, nag-trigger siya ng foothold trap. Sumigaw si Santana para manatili siya, ngunit ang panik na lalaki ay gumapang pasulong para lamang mag-trigger ng pangalawang nakamamatay na bitag. Ang nakakatakot na eksena ay naglagay sa lahat ng tao sa gilid. Habang lumulubog ang realisasyon kay Rick ay sistematikong pinipili sila ng determinadong hulihin si Rick. Ang mga tripulante ay nagdidikit sa dalawang miyembro ng koponan ni Santana, ngunit habang sila ay gumagalaw sa kadiliman ay biglang kinaladkad ang isa, ang kasamang gulat na nagpaputok sa kawalan ngunit walang natamaan, habang si Luna Silaye ay hawak ang kanyang sandata ng may kaba habang ang bawat anino ay tila isang potensyal na pagbabanta sa kanyang kabilang panig. Crew na manatili sa loob ng bahay at manatiling vigilant sa umaga. Tatlong miyembro ng koponan ni Santana ang patay na desperado para sa suporta. Nilapitan ni Santana ang koponan ni John para magmungkahi ng partnership. Ang exchange ay kahit ano, ngunit magiliw na sinuntok si Santana na nagpapaliwanag sa kanya ng paghamak matapos ang ilang tensyon na negosasyon. Sumang-ayon si Ian sa alyansa, ngunit sa kanyang mga termino lamang siya ang namumuno at si Andal ang pangalawa sa command. Kayang gawin ang lahat ng gusto niya habang naghahanda sila para sa daylight hunt. Napansin ni Boss si Rick Hyena sa malapit at inutusan si Doa na barilin ito gamit ang barium-laced bullet para masubaybayan matapos mawala ang kanyang unang shot. Dulans II assured they can follow the animal riding out on floating bikes. Boss and his crew tracked the hyena to kuweba na armado at alerto silang gumagalaw ng maingat sa kadiliman. Pagdating sa dulo ng cave, napadpad sila sa isang nakatagong hideout habang inspeksyonin nila ang lugar. Isang figura ang lumilitaw sa mga anino na naniniwalang si Rick. Nito ay nagpaputok sila ng walang pag-aalinlangan nang ang alikabok ay namuo ng huli na napagtanto ng boss na ang figura ay isa sa mga nawawalang tauhan ni Santana na ngayon ay tiyak napatay na bago nila muling mapagsama-sama ang hyena sa kanila na lumikha ng higit pang kaguluhan sa kanyang sarili at hindi tumakas pabalik sa barko.
makipag-ugnayan sa kanya, ngunit ang kanyang mga mensahe ay nabigong makarinig ng isang hindi inaasahang ingay ay huminto upang mag-imbestiga sa paghahanap ng wala. Ipinagpatuloy niya ang kanyang nakagawiang nakakalimutan, ang nakamamatay na laro si Resi ay naglalaro pa rin sa mga anino. Palihim na inaabot ng kamay ni Rick ang cleaning kit na kumukuha ng ilang mga supply habang hindi napapansin sa ibang lugar tinulungan ni Luna ang isang tripulante habang sinusubukan nilang ayusin ang isang maliit na barko na kalmado ang mata sa mata ni Rick. Salamin niya. Sinisiyasat ang hatch door at ang kanilang aktibidad sa ibaba sa loob ng babala ni John kay Santana tungkol sa lumalaking panganib, ngunit matigas ang ulo ni Santana na hindi siya pinansin. Si Rick ay tahimik na sumilip sa likod ni Santana na handang hampasin. Gayunpaman ang biglaang pagpasok ni Do ay hindi sinasadyang nailigtas si Santana. Ang mainit na palitan ay sinundan ng Santana na naging agresibo at nagbabantang manika na nakadapo sa itaas sa mga lagusan at nakamasid sa mga lagusan ni Riven. Ipinaliwanag ng isang locker na ang dugo ay mula kay Santana pagkatapos niyang bugbugin siya kanina. Hindi napigilang iginiit ni Santana na buksan ang locker sa kabila ng mga babala ng iba na maaaring ito ay isang bitag na tensyon ay tumaas habang ang mga sandata ay bumubunot sa lahat ng nasa gilid. Si John ay humihimok na kalmado at nagbabalasa. Kanila na huwag gawin ang gawain ni Rick para sa kanya ay sumuko sila at pinahintulutan si Santana na buksan ang locker na si John lamang ang magharang ng mga gamit sa kuweba matapos itong harangan ng lahat. Secure ang kanilang posisyon sa panahon ng talakayan isang crew. Napansin ng miyembro na may namimiss akong skylight na iniwang bukas. Habang nagsisiyasat pa siya, ay mabilis na dinaig ni Rick na nagtanong sa kanya kapag tinanong siya kung natatakot ba siyang aminin ng isang tripulante siya sa oras na yon. Nalaman siya ng iba na huli na si Rick. Kinuha na ni Rick ang lahat ng kailangan para sa kanilang pagtakas, kaya naiwan silang na stranded. Inutusan ng Enya ang team na i-lockdown ang pasilidad at magtatag ng perimeter na pinagtatalunan nila ang kanilang suliranin nang walang mapagpipiliang mga pagpipilian. Ang kanilang mga pinatay na hunter device na tinutuya sila habang lumalapit si John ay humakbang pasulong si John na nagsasabing hahawakan niya si Rick, ngunit dumating na si Rick na lumabas mula sa mga anino, isa-isa niyang ibinaba ang kanilang mga armas. Habang nagsasalita si Rick, hinarap niya si John na naghahanap ng mga sagot tungkol sa mga pangyayari. 10 taon na ang nakakaraan samantala si Manika Redis a horse tranquilizer na bumibisita lang kay Rick na ang usapan ay hindi na nauutal kay Rick. Mitolohiya, ngunit nakatayo mismo sa kanyang harapan at kinakabahang humakbang pasulong si Rick ay sumulyap sa paligid bago magbigay ng nakakatakot na babala sa loob ng 24 na oras. Walang sinuman ang magnanais na maging bigat ng kanyang mga salita sa planetang ito. Lumubog sa pag-alis sa grupo ng matinding katahimikan nang mapagtanto nila ang bigat ng sitwasyon habang nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Nakatayo si Rayay sa harap ng grupo na nagpapaliwanag ng kanyang mga intensyon, ay nag-aalok siya sa kanila ng isang kasunduan na ibigay ang isa sa kanilang mga barko ng mapayapa o kapag bumuhos ang ulan sa istasyon ay magsisimula siyang muling pumatay. Habang si Rick ay lumalayo, itinaas ni Santana ang kanyang sandata, ngunit ang tapat na hyena ni Rick ay sumunggab sa kanya upang maputol ang kanyang pag-atake habang ang hyena ay lumuha sa Santana at nagpaputok ng isang tranquilizer. Si Rick pagkatapos ay isa pa at isa pang Rick sa wakas ay natumba pagkatapos ng ika-4 na pagbaril sa gitna ng kabuluhan. Binaril at napatay ni Santana ang hyena na iwan ang kasama ni Rick na wala ng buhay. Galit na sinuntok ni NSC Santana bago nawalan ng malay si Rick at dinala siya ngayon sa kadena. Si Rick ay nahaharap sa interogasyon. Nagbabala na kapag natanggal ang mga kadena. Si Santana ang unang mamamatay at aabutin ng wala pang 5 segundo gamit ang machete. Palagi niyang dinadala ang tensyon pabalik-balik. Walang resulta at ang katawa-tawa ay inilipat ang focus. Inutusan niya si Manika na tumingin sa labas at ilarawan kung ano ang nakikita niya. Sinunod niya ang pagpuna sa pag-ulan. Sinabihan siya ni Rick na magbantay ng mabuti at alertuhan siya kapag may napansin siyang ibang bagay na lumaki. Si Enya tungkol sa kanyang anak na si Rick ay nananatiling kalmado sa paghihintay ng sandali. Pagkatapos ay nangyari ang ulan, ay nagsimulang maglabas ng kabuluhan. Inanunsyo ni Rick na ang oras ay nag-atubili na sumang-ayon si Ines na ibigay si Rick kay Santana. Habang si Santana ay naghahanda na i-execute sa kanya ang kanilang mga kagamitan, ay kumukuha ng paggalaw. Ang koponan ay nagmamadaling lumabas upang mag-imbestiga kasama si Santana na sinusubaybayan ang sitwasyon mula sa screen. Ang mga spotlight ay nagpapakita ng napakalakas na anyo ng mga ahas mula sa lupa. Pinaputukan ng mga tauhan ni Santana ang mga nilalang, ngunit napatay ng tumagos ang isang ahas sa metal na shell ng pasilidad na naganap ang kabuluhan, habang sinusubukan ng mga tripulante na palayasin ang mga ahas, ngunit sila ay nalulula. Si Moss ay kinuha mula sa bubong at mas maraming ahas ang lumaki. Ang panik sa gitna ng carnage. Rick na tumatawa na tinutuya ang mga ito. 60 segundo niyang babala sa kanyang kadena. Pagtaka sa planeta nang tanungin nila kung paano ito lalala. Itinuro ni Rick na walang nakakaalam.
Kung gaano karaming mga ahas ang nakabaon sa ilalim ng mga ito, ang Grim muling pinilit nito ang Yenes na makipagkasundo kay Rick habang gumagalaw ang yan niya upang palayain siya. Santana ay humakbang pasulong na may hawak na talim sa kanyang lalamunan na iginigiit na manatili ang mga kadena upang makialam, ngunit sinaktan siya ni Santana at pinigilan siya ni Diaz habang itinataas ni Santana ang kanyang talim upang patayin si Rick. Rick ay sinisipa ang talim sa bubong na nagdulot kay Santana na natisod paatras sa isang kabinet. Habang si Santana tumataas ang talim ay bumagsak si Santana at kasama nito ang dalubhasang lumilipad na patay na si Santana si Rick. Napagtanto ng ahas na nagsasara sa mga tripulante na kailangan nilang umasa kay Rick upang mabuhay ng tapat sa kanyang salita. Sinipa ni Rick ang kahon pasulong at pumasok sa loob bilang paggalang sa kanyang pakikitungo. Nagulat ang mga tripulante at bahagyang humanga sa kanyang karangalan, o marahil ay natatakot lamang na hayaan siyang pumalas ng magkasama. Naghanda silang harapin ang pagbabanta ng ahas at pumunta sa barko. Habang nagsisimula ang labanan, si Vargas ay nakagat ng isang sanggol na ahas. Kahit na nagawang patay ni Diaz ang venom, ay mabilis na inaangkin ang buhay ni Vargas ng walang oras upang magdalamhati. Ang grupo ay sumakay sa kanilang mga naka-hover na motorbike at binilisan ang takbo patungo sa lokasyon ng mga node na kailangan para mapaandar ang sandata ng barko. Riddick improvises gamit ang flames mula sa kanyang bisikleta upang pabagsakin ang mga ahas sa kanilang landas. Tumaas ang tensyon nang sinamantala ni Diaz ang isang pagkakataon na itulak si John mula sa isang bundok. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Rick sa tamang oras sa kanilang destinasyon. Nagsimulang magsiwalat si Rick ng isang adik sa kanyang anak, habang si Rick ay nagsisiwalat ng katotohanan para sa anak na lalaki. Paghahayag na nagpapalalim sa kanilang strain dynamic. Samantala, sinasabotahe ni Diaz ang isa sa mga bisikleta at sinubukang patayin ang hula ni Rick at John na si Diaz ay nagpapatunay na walang kalaban-laban kay Rick na pumatay sa kanya pagkatapos ng isang malupit na laban. Gayunpaman ay nagawa ni Diaz na sirain ang huling gumaganang bike sa kanyang huling akda na iniwan silang napadpad sa mapanlinlang na tanawin na walang ibang pagpipilian. Nagsimulang maglakad pabalik sina Rick at Lee na lumalaban sa mga alon ng mga ahas. Sa kahabaan ng walang humpay na pag-atake, ay nag-iwan kay Rick na nasugatan ng husto nang mahuli siya ng isang ahas nang hindi nagbabantay. Naghagis ng bomba si Enea at pinalabas ang natitirang mga ahas sa kalapit na lugar, ngunit sa halip kaysa sa pagtulong kay Rick, Yenes na gumawa ng walang awa na desisyon na iwanan siya pabalik sa barko, ay hinimok niya ang natitirang mga tripulante na umalis kaagad sa planeta. Left Behind Reed ay gumagamit ng mga pinainit na bato mula sa pagsabog upang i-cauterize ang kanyang mga sugat sa kabila ng kanyang mga pinsala. Tumulak siya pasulong, umakyat at tumakbo upang takasan ang mga humahabol na mga ahas na higit sa bilang at tila sa dulo ng kanyang sabog hanggang sa dulo ng kanyang sabog. Winasak ng langit ang mga ahas. Bumalik ang Yenes kasama ang barkong nagligtas kay Rick sa huling sandali na magkasama silang nakatakas sa nakamamatay na bagyo at iniwan ang planeta sa likod ng kanilang paalam na may dalang paggalang at pag-unawa sa isang hanggang sa muli kitang makita. Sandali. Habang sila ay naghihiwalay ngayon, ay naglalakbay na si Rick pauwi na handang harapin ang kanyang mga demonyo at ang mga nagtaksil sa kanya. Sa wakas ay nakaharap niya ang lalaking may peklat na mukha na walang takip. Ang katotohanan ay hindi sinadya ni Siberius na ipagkanulo si Rick ang lalaking may peklat na dulot ng kanyang paghamak kay Rick bilang isang di mananampalataya na orkestra. Ang lahat ay mabilis na pinatay ni Rick ang kanyang paghihiganti bago umalis.